Eto, late upload. December 6, 2023, Wednesday na vibrations. Pero kung kailan nyo ito mapapanood, yan yung mga vibrations or yan yung mga readings at saka messages para sa inyo. Okay? So, hindi ako nagkakaroon ng kasi patsyempo-tsyempo yung lalamunan ko. Okay. Una, ay, may message agad si Universe. Ano bang message ito? Pangalawa, ay partnership na ko. Parang kabado tayo dito. Pangatlo, protection. Ala, ngayong Miyerkules, this is our daily episode 3060, 3067, and 3068. Diba? So, ibig sabihin nito, sinasabi ni Universe na maliban sa inyong pagtitiwala sa bawat isa, no? O mapa-boyfriend, live-in, ano pa ba? Mag-asawa, no? Mutual understanding, whatever relationship that you have, o sa inyo, mapanegosyo, or whatever, kailangan mo na aside sa pagiging confident, ay magkaroon ka ng protection sa sarili. So that is it's either you choose health protection, love protection, o yung kabuuan para wala nang kamalasan na maitawid pa sa 2024. At isang linggo na lang mahigit, 'di ba? Pasko na at advance Merry Christmas po sa lahat-lahat. Hindi ito kasi, yun nasa-sense ko dito, kailangan yung, sa mga tao, kasi may mga tao na hindi, nakontento lang talaga sila sa kung ano ang meron sila. At ayaw na nilang pag-aralan yung ibang bagay para kumita, ayaw na nilang lumabas sa comfort zone nila para umunlad, 'di ba? Kasi halimbawa na lang yung mga taong tamad, no, they prefer na lang na maging tamad for life, or probably ang dami nilang dahilan kung bakit daw hindi sila pwedeng magtrabaho, kung ang dami nilang dahilan kung bakit hindi sila pwedeng maglinis ng bahay. Basta marami silang mga palusot, and then they keep on nakadepende sila sa mga partner nila, no? yung sasabihin nila, bakit ako magtatrabaho, andyan naman yung asawa ko, 'di ba? Mas okay na itong nag-aalaga ako ng mga anak ko, at least nakikipagchismisan pa. Diba may mga ganon? Pero yung iba kasing asawa, yung ibang live-in, yung ibang girlfriend, mas, ganado sila na gumawa pa ng other sources of income or magtrabaho dahil inspired sila. And aside from dyan, diba, yung para bang, kasi kapag maganda yung mood mo, kung mahal ka at kung ganado ka, inspired ka, hindi mo mararamdaman ang pagod sa trabaho. Hindi mo mararamdaman ang hirap ng buhay. Kasi yung adrenaline na sasabihin mo na mahal ako ng mga tao sa paligid ko, ina-appreciate nila yung mga nagagawa ko, kahit minsan delay, kahit minsan wala. Pero hindi yun naging hadlang, hindi yun naging dahilan para, kasi may mga tao na maganda lang sila sa'yo, mabuti lang sila sa'yo, mabait lang sila sa'yo. Kapag may nakikita na silang paparating na sahod, 13-month, bonus, o kung ano-ano pa mang meron. Pero may mga tao din na kahit wala, di ba, mahal ka. Pero yung iba kasi nagbabalat kayo, nagkukunwari lang, nasasabihin na hindi bale na wala, basta magkasama lang kami. Pero deep inside, sa utak niya, pagod na siya, hirap na siya. Minsan, lumalabas yan kapag nag-aaway. No? Sasabihin na, ang hirap ng buhay, minsan nagmumura pa yan. Tapos nagdadabog, nagtatapon ng mga gamit, 'di ba? Tapos sasabihin na sa tinagal-tagal ganito ganyan. Pero alam mo, bago mo i-blame doon sa breadwinner yung kahirapan, tanungin mo yung sarili mo, ano bang naiambag mo para maiwasan sana yung kahirapan na dinadanas mo. Kasi ganun yung buhay
ang mahilig kasi magreklamo, yung mga taong hindi pa hindi pa marunong magtawag nito, hindi pa marunong magtrabaho, hindi marunong maghanap ng mga kung ano-ano. So, ngayon dito, kailangan mo kasi kapag nag-asawa ka, no, kailangan dito teamwork. So, ibig sabihin, kung isa sa inyo hindi nakikipag-teamwork sa'yo, halimbawa, yung husband mo nagtatrabaho, ikaw na wife, nasa bahay lang. Tapos, si husband mo, lubog na sa utang, lubog na sa lahat-lahat dahil hindi enough yung daily niya. So, yung ginagawa mo, umuutang ka, kinakarga mo sa kanya, no? Hindi na siya makakabangon. Ikaw ba naman, para ka kasi isang puno, di ba? Kapag marami kang dahon, at paunti-unti mo itong tinatanggal, hanggang sa mawalan ka ng sanga, hanggang sa maputol yung puno na mismo, at paunti-unting mapuputol ang puno. Ganon ang sitwasyon ng isang breadwinner na tinatambakan ng maraming problema hanggang sa maupos yan. At hindi mo alam yung natitira, yung nasa lupa na lang, level na lang. So ikaw na asawa or ikaw na nandyan, ano ba gagawin mo para hindi siya maubos? Kasi darating yan sa punto na magtatrabaho siya, magtsatsaga na lang siya, pero hindi na siya inspired na buhayin kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi yung minsan yung nangyayari dyan, yung magkapares is yung pagtsatsaga at awa na lang sa mga anak niya. Pero wala na siya doon sa punto na mahal ka pa. Meron siyang hindi yan mawawala. Meron siyang pagpapahalaga kasi naging ina ka ng mga anak niya. Pero maliban doon sa pagpapahalaga, hindi na siya ganoon hindi na siya ganoon kasaya, hindi na siya ganoon para ba kapag nasa prutas na, wala na, lanta na siya. Kasi, wala siya, yung laman ng utak niya, kailangan ko magtrabaho, hindi ko kailangan tumigil sa trabaho kasi nangutang yung asawa ko, bayarin ako, may anak ako nag-aaral, may bayarin ako sa ilaw. Kasi, di ba, lalong-lalo na kung ikaw yung tipo ng wife na hindi ka marunong umintindi ng saloobin ng husband mo. So, yun sa'yo, kesyo obligasyon ng partner mo, husband mo, etc., ibubomba mo dito. Ang nakakalimutan mo is proteksyonan yung pagsasama ninyo na wag masira. Gets nyo? Kasi, kung ito hindi mo po proteksyonan, wala, masisira, maghihiwalay kayo. Kahit magsama kayo, hindi ka na niya pagkakatiwalaan, wala na siyang oras sa'yo, malamig na siya sa'yo. Pagbibigyan ka man siguro niya, pero malamig na. 'Di ba? Yung protection kasi dito, hindi literal na sinasabing protection ritual. You can do that sa love spell ninyo or sa relasyon ninyo. You can do that. Pero yung ibig kong sabihin is, by attitude, no? You have to protect not just yourself, pero yung tao din na mahal mo. Kasi minsan, kung lagi mong pinupush yung sarili mo sa kanya, at nakikita niya na masyado kang open, and then wala na, di ba? So, ikaw na husband, alam mo na yung asawa mo tamad, yung asawa mo di marunong magluto, yung asawa mo di marunong maglimpet, ganito, ganyan. So, wag mo siya laging pagbigyan dahil nasasanay siya. Vice versa, kung ganun din sa husband, then wag mo din pagbigyan wife. So, ngayon, kung maliban na lang, kung nadaan sa gayuma, kung nadaan sa gayuma, yung ibig sabihin dito is, proteksyonan mo, tanggalin mo yung gayuma. Ganun yun. Kasi dalawa yun eh. Yung natural at saka yung gawa ng tao. So, yung gawa ng tao, yun yung ipatanggal mo. Pero kung masyado ka nang na-stress sa asawa mo, sa nobyo mo, sa kung sino mang mahal mo sa buhay, yan ang iparitual mo para hindi na tumawid sa 2024. Okay? So, proceed tayo sa special episode.